Mayong adlaw mga higalag mga kaigsunan ni ana usab kita nining atong pagtuon sa ato nga leksyon. Ang uluhan sa ato nga leksyon niini nga higayon utak na uluhan kini siya og forsaken by God. Tried and crucified, forsaken by God. Actually mao ni siya ang atong leksyon. Ang whole lesson nato is tried and crucified. Then, one of the topics kining forsaken by God. Gibiyaan sa Dios. Grabe ni nga topiko mga kaigsunan. Kay mao ni ang panahon diin si Ginisos. Tuwa didto sa gilansang siya sa cross o nga mao ni nga panahon nga iyang ibati ang hilabihan gayud kayo kapait. Manang giawhag actually kita sa pagbasa sa Marcos 15, 33 ngadto sa 41. Ang pangutana dinhi, what are Jesus' only words on the cross in Mark? No? Unsa ang bugtong pulong ni Hesus sa cross didha sa Marcos? Dayon, what does Christ's death ultimately mean for us all? Unsa ang kahulugan sa kamatayon ni Hesus alang kanato nga tanan? Muni ang pangutana mga kaigalaan og mga kaigsunan. So dinhi karon ang Gospel of Mark, the Gospel of Mark sumala pa dinhi sa ato ang pagtuon presents the cross as a very dark place both physically and spiritually. Nganong mauman kini ang pagkasulti son ang ebanghelyo ni Marcos nagpresentar sa cross ingon nga usa ka ngit-ngit nga dapit sa physical og espirituhanon. Sa maong kahimtang diha sa kamatayon, diha sa pagkalansang sa cross magigsunan, mao gyud ni ang real nga nahitabo. Kangit-ngit physical og kangit-ngit nga espirituhanon. As supernatural darkness descended on Calvary from about noon on that Friday until about 3 p.m. No? Usa ka labawng kinaiyahan nga ang kangit-ngit mikunsad sa Kalbaryo gikan sa mga udto ni anang Biyernes hangtod sa mga alas 3 sa hapon. Ani dinhi gisulti nga, and when the 6th hour had come, there was darkness over the whole land until the 9th hour. Mark 15:33. No? Sa pag-abot sa ikaunom nga takna, dihay kangit-ngit sa tibuok yuta hangtod sa ikasiyam nga takna. Actually, ang pagkwinta ni gikan sa alas 6, ang ikaunom nga takna, tag alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12. So, ang ikaunom nga takna gikan sa alas 6 sa buntag, alas 12. Ang ikasiyam nga takna gikan sa buntag, alas 3 hapon. Munang iyon din sa atong leksyon, from about noon on that Friday until about 3 p.m. So mo ni ang nahitabo ni ana nga hilabihan kangit-ngit for almost 3 hours, no? Gikan sa alas 12 ngadto sa alas 3 sa hapon. Unya ang kangit-ngit hilabihan kay tibuok mangyong yuta ang kangit-ngit ni adto nga panahon, mga higala ug mga igsoon. So padayon nagingon din the words of Jesus on the cross are called the cry of dereliction. No? As he prays, cry out to God asking why he has been forsaken. So ang pulong o ang mga pulong ni Ginoong Hesus dito sa cross gitawag nga siagit sa pagsalikway. No? Samtang siya nagampo, nagtuaw ngadto sa Dios, nangutana siya nganong gibiyaan siya. Unya dinhi niini nga bahin, he is quoting from Psalm 22. Iyang gikutlo kini gikan sa Salmo 22 bersikulo 1. Other references to the same psalm occur in Mark 15, 24 and 29, indicating that the scriptures are being fulfilled in the death of Jesus. No? Ang uban nga mga paghisgot sa samang salmo makita sa Marcos 15, 24, 29.
nga nagpakita nga ang kasulatan nga tuman sa kamatayon ni Hesus. So, dinhi nag-indicate nga ang kasulatan natuman diha sa kamatayon ni Hesus. Even in the evil plotting of men, the will of God is being fulfilled. Bisan sa daotang laraw sa mga tao, ang kabubuton sa Dios natuman gayod. So, atong padayonon nagaingon sa atong leksyon, Jesus' words from the cross are reported in Aramaic along with translation. No? Siyang mga pulong ni Ginoong Hesus gikan sa cross gitaho sa Aramaic uban sa paghubad. Then ang pulong nga nagaingon din ni mga kaigsunan, the words my God are, moni ang pulong, are Eloi, Eloi in the verse, a transliteration of the Aramaic Ilahi. No? So, ang mga pulong na akong Diyos, ang equivalent nini Eloi, Eloi sa bersikulo. Usa ka transliteration sa Aramaic nga gitawag og Ilahi. So, it would be easy to hear Jesus as calling for Elijah. Ang Aramaic sa Elijah is Elijah, which means my God is YHWH. No? So, usa ka sayon paminahon nga si Ginoong Hesus nga nagtawag kang Elias, sa Aramaic gitawag og Eliya, nga nagahulugan akong Dios si YHWH. Ang uban ani butangan ni siya og gitawag og vowel sound, ang ilang pagbasa ani Yahweh, pero actually ang kanang YHWH kini nga word wa gyud nakabasa na ang kita mismo ug mubasa ta ato ra gyud ang ingnon nga YHWH, pero wa gyud nakadungog ni ana og unsa ang pronunciation sa maong pulong. Kini ang sayop nga ano yun din atong lesson. This is the mistake that some bystanders make. No? Kini ang sayop sa mga nahimo sa pipila ka mga tumatan-aw niining nahitabo dito sa cross, mga kaigsunan. Now, dinhi ato karong mahulagway kun niini nga hitabo na ipangutana nga what becomes striking about this passage is the parallel it has to the baptism of Jesus in Mark 1:9-11. Ang makapakurat niini nga tudling, no? Ang pagkaparihas niini sa bautismo ni Ginoong Hesus diha sa Marcos 1:9 ngadto sa 11. Dinhi mo makita nga ang bautismo at makita man nato sa atong screen. Mark 1:9-11. Dayon ang cross, the cross diri Mark 15:34-39. So dinhi sa ubos niini makita nato sa column John baptizes Jesus. Diri sa the cross ni Jesus baptism ikumpara nimo sa Mark 10:38. Dayon atong padayon. Excuse. Dayon atong padayon non. Ingon din sa mao nga kolom under baptism si John mo'y gihimong figura ni Elias. Makita na siya sa Mark 9:11-13. Dayon dinhi sa the cross sa mao nga kolom ginatawag siya og Elijah. Sa mao nga kolom. Sa dugang sa maong hitabo diha sa bautismo ang langit na pikas. Dayon diri pod sa cross ang hitabo ang tabil sa templo na pikas, no? So dinhi imong tan-awon ang langit na bahin diha sa panahon sa bautismo. Gatong si Juan nga gibautismohan siya. Dayon sa panahon po dito sa cross ang tabil sa templo na bahin o napikas sad, mga kaigsunan. So sa maong pagkaagi
kini nga mga panghitabo nagkaparehas. Padayon nag-ingon din sa ubos pod ni ining bautismo ang espiritu, no, katong ang the spirit of like Adam, no, ni konsa ni Hesus gitawag sa pneuma. Dinhi pod ni expire pod si Ginoong Hesus dinhi aning panahon na nakabsan sa kinabuhi si Ginoong Hesus, no. O na imong tanaw namatay si Ginoong Hesus gitawag sa expinio, no. Dayon sa mao ni ang mga nagkaparehas nga panghitabo didto sa bautismo ug sa panahon dito sa cross. Dayon God's voice ang tingog sa Dios katuyong this is my beloved son, beloved son. Ang centurion sad nagsulti og son of God. So mao ni siya ang mga nagkaparehas nga mga tudling o nahitabo dito sa bautismo ni Ginoong Hesus, mga kiso. Makapakurat ni siya nga kasinatian o sugilanon diha sa panahon sa pagkalansang ni Ginoong Hesus dito sa cross. Sa pagpadayon sa ato ang pagtuon na giyon. What this parallel suggests is that at the baptism of Jesus, no, is the beginning of his ministry. At the baptism of Jesus in Mark 1 is the beginning of his ministry. Ang gisugyot niini nga mga kaparehas mao nga ingon nga ang bautismo ni Ginoong Hesus sa Marcos 1 mao ang sinugdanan siyang pagpangalagad, ingon nga gitagna padayon naton ha. Ingon nga gitagna, no, sa Daniel. Ingon din baptism of Jesus in Mark 1 is the beginning of his ministry as prophesied in Daniel 9:24-27. Ingon nga gitagna sa Daniel 9:24 ngadto sa 27. What occurs in Mark 15 at the cross is the culmination or goal of his ministry as he dies as a ransom for many. Mark 10:45. Unsa ang naitabo sa Marcos 15 sa cross mao ang kinapungkayan o tumong sa iyang ministeryo. Ingon nga siya namatay, ingon nga usa ka lukat alang sa kadaghanan. Marcos 10:45. So, kung ato tan-awon mga igsoon, mga kaigilaan, the death of Jesus on the cross also fulfills the part of the prophecy of Daniel 9:24-27. Ang kamatayon ni Ginoong Hesus dito sa cross nagtuman usab sa bahin sa panagna sa Daniel 9:24 ngadto sa 27. Padayon ni the tearing of the temple veil sa Mark 15:38 points to the fulfillment of the sacrificial lamb. As type meets antitype and a new phase of salvation, history begins. Mga igsoon, ang paggisi o ang pagkapikas sa tabil sa templo sa Marcos 15:38 nagpunting o nagtudlo kini, no, sa katumanan sa sistema sa pagsakripisyo samtang ang tipo na tagbo sa antitipo ug nagsugod ang usa ka bag-ong yugto sa kasaysayan sa kaluwasan. No? Imagine. So, katumanan ang nahitabo didto sa hinahimong sacrificial system, no? Ingon nga type na tagbo ni adtong katapusang panahon diha sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Mga higala o mga kaisonan, niini nga takna sa ato pagsira, sa ato ang pagtuon, sa tried and crucified, forsaken by God, mga igsoon, magahimo kita sa pagampo. Amo gamanan maluluyon nga mahan naakas mga langit nini nga takna at among gikalipay dako ang kagayonan din ikaw nagapagkamaayo nga ni kanamo. Salamat sa imong pagpahinumdum kanamo nga bisan sa mao nga panahon sa tema sa forsaken by God, gibiyaan gibati ni Ginoong Hesus apan katumanan di ay kini alang ni adtong
ginahimo nga sacrificial system sa karaan nga panahon. Ginoo, salamat sa imong kaluoy. Among nasabtan nga diha sa kamatayon ni Hesus ang kaluwasan alang sa tanang mga katawhan. Ubani kami niini nga panahon, hatag ka na mo ang kaalam ng langit nun, o hatag ka na mo mayong panglawas, mayong og kabaskog, mabat na mo kini. O nga, salamat sa pagtubag mo sa pag-ampo, pagpasaylo sa among mga sala. Kining tanan amo gilamang madawat sa ngalan ni Hesus. Amen. Mga higalag mga kaisunan, kini si Brother William Soriano kabar magaingon, panalanginan kamo sa Dios.